Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Pilipinas! 4 na araw na po tayong nagluluksa, tama? 4 na araw na walang tulog, 4 na araw pong nag-aalala dahil kinuha po nila sa atin ang ating Tatay Digong. Tama? Mga kababayan, andito po ako sa inyong harapan para po ibahagi ang mensahe at dalangin ang isa sa matalik na kaibigan ni Tatay Digong. Walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. At babasahin ko po mga kapatid. 2 po ito. Ang una po, to all my dear countrymen, mga kababayan, and especially to our former President Rodrigo Roa Duterte and family, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Mayor Baste Duterte, Kitty Duterte, and Hanilet Avancenia, I deeply empathize with what you are experiencing now. I am horrified by the news of what transpired at Villamor Air Base, where Tatay Digong was reportedly held and coerced to fly to the Netherlands against his will to face a trial that the world knows is not necessarily legal. I also sympathize with the anguish of his family, who were vastly outnumbered by a phalanx of uniformed police officers, accompanied only by 2 lawyers, Attorney Delgra and Attorney Medialdia, and ultimately separated from former President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, it has not been long since KOJC endured a terrible ordeal on June 10 and August 24 to September 8, 2024, during the 16-day siege of KOJC compounds. These events are shocking to the Filipino psyche because such actions are uncharacteristic of our culture. This lack of compassion, respect, honor, and dignity displayed by our law enforcers is profoundly un-Filipino. As a former president, Tatay Digong pursued criminals to protect the Filipino people. Under his leadership, we experienced relative peace and order. The economy thrived, citizens felt secure, and law-abiding Filipinos like us were happy and grateful. Illegal drugs were curtailed. Criminals and drug addicts lived in fear, and we could walk freely at any time of day or night. It is utterly un-Filipino to treat him with disrespect and strip him and his family of their dignity. For God's sake, he was the former president, and his daughter, the current vice president, is also being treated poorly. Unlawfulness and illegality seem to dominate today's landscape. I am praying for divine intervention to protect us not only from criminals, but also from those in power who should be using their authority to safeguard the Filipino people instead of oppressing and persecuting them. Let us all pray for peace, love, and compassion to reign in our beautiful land once more, a land where law-abiding and God-fearing citizens feel safe and protected by the authorities we elected in the office. We must pray for unity among our divided people and work to eradicate hate, jealousy, greed for money, and greed for power, the roots of all evil.
May the fear and love of God reign supreme in the hearts of our nation's leaders. God Almighty will save the Philippines. To God be the glory, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, by Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kababayan, may isa pa pong mensahe ang ating pinakamamahal na pastor. Ito po, Tagalog version naman po. Sabi ko nga po, napakalapit po at matalik na kaibigan ni Pastor, kaya po parang, sabi nga niya, parang namatayan ang feeling niya. Parang may vacuum. Kaya tayo po lahat, we feel the same way, we empathize po. So ito po ang mensahe ni Pastor. And it reads, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Lahat po ng ating pagkakaisa ngayon sa prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio ay para sa ating minamahal na bansa at sa ating former President Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa Hague, Netherlands upang siya ay litisin sa mga sinasabing akusasyon o kasalanang kanyang ginawa. Para sa ating mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, ang lahat po ng ginawa ng ating mahal na Pangulo ay para sa kapakanan ng bansang Pilipinas upang tayo ay mamuhay na matiwasay, masagana, mapayapa at punong-puno ng katahimikan ang ating buhay na walang ikinatatakot na masama sapagkat siya ang umako ng responsibilidad ng ating bansa na tayo ay kanyang bigyang proteksyon sa lahat ng mga masasamang elemento, masasamang tao, masasamang bisyo tulad ng droga at masasamang epekto ng bisyong ito na nagdudulot ng krimen. Tayo ay nagpapasalamat sa paglilingkod ng ating butihing mayor na naging presidente, na naging kaibigan po ni Pastor Quiboloy sa matagal ng panahon. Mga 28 taon na rin silang magkaibigan. Noong prosecutor siya, vice mayor, hanggang naging mayor, congressman, at naging presidente ng ating bansang Pilipinas na nagmula sa Davao City. Kilala po ni Pastor ang ating butihing former president and former mayor ng Davao City. Isang taong tunay na nagtatrabaho para sa gobyerno. Talagang tinotohanan niya. Hindi siya nakatikim ng magandang ayos ng buhay dahil siya ay matapat sa kanyang sinumpaang tungkulin na hindi siya magnanakaw sa anumang pera ng gobyerno na ipinagkatiwala sa kanya. Walang naidagdag na anumang poste sa kanyang bahay si Pangulong Duterte. Yes! At hindi siya kailanman nakasakay sa Mercedes-Benz. Hindi po nagmay-ari ng anumang marangyang sasakyan si Pangulong Duterte. O marangyang buhay sa Manila man nung siya ay presidente o sa Davao City man nung siya ay mayor dito. Ganyan po dedikado at committed ang ating Pangulong Duterte at sa kanyang panunungkulan para sa ating bansa. Kaya tayong lahat ay napamahal sa kanya. Tama? Lalong-lalo na nung siya ay naging presidente upang pamahalaan ang buong bansa ng Pilipinas with 115 to 120 million Filipinos. At itinaya niya ang kanyang karangalan, ang kanyang buhay upang ang mga krimen dulot ng drugs, mga drug addict, mga drug pushers na naglilipana upang sirain ang future ng ating kabataan ay kanyang sinawata. Kanya itong hinarap at pinuksa para sa ating katahimikan, para sa ating kapayapaan, sa ating kasaganaan,
at sa ating proteksyon. Ngayon, mga puso natin ay nagdadalamhati sapagkat tinraidor po siya ng ating bayan, ng mga namumuno at ng mga dapat pagkatiwalaan ng mamamayan. Alam po ninyo, ang ICC ay hindi natin binoto. Ni isa sa kanila ay walang botong tinanggap sa atin. Sila po ay mga puti, nasa Europa, at wala silang katuwiran na hatulan ang ating mahal na Pangulo. At kung bakit siya ay pinilit na dinala doon sa ibang bansa sa Hague, Netherlands, upang litisin, it's beyond me sapagkat para sa akin, iyon ay illegal. Sapagkat ang pinaglilingkuran niya ay hindi naman ang mga puting ito. Ang pinaglilingkuran niya ay ang 120 million Filipinos at tayo ang bumoto sa kanya at sa atin siya dapat managot. Ngayon, ang focus po ng ating dalangin ngayon ay ang ating former president, our beloved President Rodrigo Roa Duterte. At tinangay, ito'y isang kidnapping because he was taken away without a proper procedure at labag sa kanyang kalooban. Hindi po dinaan sa mga pamamaraan ng rule of law ng ICC or ng ating bansang Pilipinas. So, it's akin to kidnapping or extraordinary rendition na sinasabi ni Pastor. Kaya't manalangin tayo na babaliktad ang mga desisyon ng ICC. Hindi naman natin to binoto upang hatulan ang ating Pangulong ibinoto. So ipanalangin po nating maabswelto lahat itong mga pinaggagawa nila. Technically po, talagang hindi po dapat na manatili doon ng matagal si Pangulong Duterte. Kailangang iuwi na nila dito ang ating Pangulo. Manalangin po tayo. Kaya ang ating prayer for Tatay Digong is, bring him home! Bring him home! Kailangang maibalik na siya dito. Dudulog tayo sa ating Panginoong Diyos. Gagawa siya ng paraan upang ang ating Tatay Digong ay maibalik dito sa kanyang bansang sinilangan. At dito niya ialay ang kanyang buhay. Inialay ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay dito at dito niya ibibigay ang kanyang huling hininga kung siya ay makabalik na. Kaya't ito ang ating mga dalangin ngayon para kay Tatay Digong na siya ay maibalik kaagad-agad dito sapagkat puro mali po ang procedure ng gobyerno na pinagtaksilan siya at ang ICC na hindi naman talaga ayon sa kanilang mga pamamaraan. Anong silbi ng ating mga korte dito? Dahil lang siya ay malakas? Dahil lang si Pangulong Duterte ay mahal pa rin ng mga tao? Almost all Filipinos, kaya't ginaganito po siya? Kaya't idalangin po nating makabalik siyang muli. At sa ating dalangin ito, masinsingang dalangin para sa kanyang kalusugan, sa kanyang buhay at proteksyon ng mga anghel. At maibalik siya ng may kalakasan sa kanyang pangangatawan. Makita pa natin siya ay buhay na ibabalik dito, iyon ang ating matindi at masinsinang mga dalangin ng pagkakaisa. Mga kababayan, para po sa ating mga God-fearing and law-abiding citizens, mahal na mahal po natin si Pangulong Duterte sapagkat ginawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit, sa mga drug addict, sa mga kriminal, sa mga drug lords, para sa mga drug pushers, para sa mga CPP, NPA, NDF na pumapatay na walang habas, si Pangulong Duterte ay naging kalaban nila at ginagawa pang narrative na sila ay mas mabuti
kaysa sa ating Pangulo at ngayon ay lumugar sa panahong ito. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mahawakan ang renda ng ating gobyerno at siya ngayon ay inusig, siya ngayon ay sinikil, siya ngayon ay ginawan ng hindi karapat-dapat. Kinuha po ang karangalan ng ating Pangulong Duterte. Kinuha po ang kanyang dignidad, katulad po ng ginawa sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo Kibuloy. Remember po, the 16 days siege sa aming compound. Religious compound po. Ang karangalan po namin, ang amin pong dignidad ay ninakaw ng mga taong nasa kapangyarihan na akala mo'y mga barbaro at akala mo'y mga walang pinag-aralan at akala mo'y mga may kapangyarihan na dapat pumrotekta sa atin. Ngunit sila mismo ang sumira sa tinatawag na rule of law kasi naging lawless at naging illegal ang kanilang ginagawa. Ang kanila pong palaging sinasabi, whether you like it or not, gagawin namin ito sa inyo. Ano po yung tingin? Parang patay ang demokrasya ng ating bansa ngayon? Wala nang rule of law. Ang batas ay para lang sa atin, ngunit hindi para sa kanila. Ito po ang masaklap at ito ang masakit na nangyayari ngayon. Kaya sa ating prayer rally, idalangin natin ang ating mahal na bansang Pilipinas na naway pagharian tayong muli ng ating Panginoong Diyos. Alisin ang mundo ng kadiliman at kasamaan na ating tinatahak ngayon. Mga kababayan, manalangin tayo na ang pag-ibig, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, pagkakaintindihan ng bawat isa't isa sa ating mga Pilipino ay bumalik ng muli. At bigyan tayo ng tagapamahalang katulad ni Pangulong Duterte na bigyan ng pusong may dangal, mayroong pag-ibig sa kanilang sinasakupang mga mamamayan. Kaya tayo ngayon, magkakaroon po tayo ng prayer rally, dumudulog po tayo sa makapangyarihang Ama, luluhod po kung pwedeng lumuhod sa kanilang mga bahay, sapagkat siya lang po ang ating makapangyarihang Ama, ang may hawak ng lahat ng sitwasyon sa ating buhay, na naway baguhin, na naway kaawaan naman tayo, na naway bigyan na naman tayo ng grasya upang ang ating bansa ay sakupin na naman ng kaliwanagan at katwiran, ng katapatan at ng mabuting pamahalaang magiging gabay natin. Magiging ilaw na katulad ng sinabi ng ating Panginoong Diyos. Mga kababayan ko, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kaya nandito po tayo sa prayer rally na ito. Tumayo po tayong lahat, mga kababayan. Kung pwede pong lumuhod, yung mga nasa kanilang tahanan, pwede po tayong lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Linisin po natin ang ating mga puso at dumalangin sa ating makapangyarihang Ama na naway ang grasya niya at ang pag-ibig niya ay muling manaig sa ating lupang sinilangan, ang ating mahal na bansang Pilipinas. Itaas po natin ang ating mga boses. Dumalangin po tayo sabay-sabay, mga kapatid, sa ating makapangyarihang Ama, sapagkat sinabi niya, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Kumatok ka at ika'y bubuksan, maghanap ka at ika'y makakatagpo. Humingi ka sa ating makapangyarihang Ama at ikaw ay bibigyan. Sinabi niya, sapagkat ang lahat ng humihingi, binibigyan. Ang naghahanap ay makakatagpo. At ang kumakatok, bubuksan para sa kanila.
Kaya ngayon tayo ay humihingi sa ating Amang makapangyarihan ng kapayapaan, ng katwiran, at mabuting pamamahala sa ating bansa. Naghahanap tayo sa bansang ito ng katahimikan, ng kahusayan, at ng katwiran sa ating bansa, lalong-lalo na sa pamamahalang ito. At tayo po ay kumakatok sa kaharian ng Diyos sa mga sandaling ito, Amang makapangyarihan. Buksan po ninyo at ibigay niyo po ang biyayang aming hinihingi, sapagkat sinabi niyo po ang lahat ng humihingi ay inyong bibigyan. Lahat po ng kumakatok ay bubuksan at lahat ng naghahanap ay makatatagpo. Ngayon, ang panahong ito upang tayong lahat, ang buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa pangunguna natin sa Liwasang Bonifacio, ay magtaas ng ating kamay at gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Alisin ang kadiliman dito, alisin ang mga nagdudulot ng kadiliman, at ang isang mabuting pamamahala ang kanyang ihandog at ibigay sa atin upang tayo ay tunay na makaramdam at magkaroon ng karanasan ng tunay na bagong Pilipinas. Bago sa puso, bago sa pag-iisip, bago sa lakad sa buhay na walang bisyo, lalo na ng droga at lalong-lalo na ng mga kriminalidad na ating nakikita sa ating kapalibutan. Naway gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Pangunahan tayo at basbasan tayo sa ating mga dalangin ngayon. At ako'y naniniwala sa pamamagitan ng anak, ang kasagutan ay kanya nang ipinagkaloob sa atin sa mga sandaling ito. Makikita natin, bubukas ang langit para sa ating lahat, at ang ating pagbabagong inaasam at inaasahan ay may pagkaloob sa atin sa bandang huli ng ating mga panalangin dito. Makikita natin ito at tayo ay kanya-kanyang magpapasalamat sa Kanya, sapagkat hindi po patay ang ating Diyos. Siya po ay buhay na nakikinig sa ating mga dalangin. Kaya't ito ngayon ang ating pagkakaisa at magkapit-bisig tayo, magkaisa ng puso't layunin, at hingin natin ang gabay ng ating dakilang makapangyarihang may kapal, na tayo ay kanyang gabayan sa tunay na landas ng kaliwanagan, katapatan at pag-ibig at mabuting pamamahala. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mahal na Pangulong Duterte na nasa Netherlands ngayon, Ama. Huwag niyong kalimutan si Vice President Sara, ang kanyang pamilya, ang pamilya ng ating Pangulong Duterte, ang kanya pong asawa, mga anak na siyang nagtatanggol sa kanya. Nakita natin kung ano ang nangyari sa kanya doon sa Villamor Air Base. Wala pong kagalang-galang, walang respeto na hinila ang kanyang mga kasamahan. Pati siya ay pinagsabihan pa ng hindi maganda. Hindi po ito gawa ng Diyos. Ito'y gawa ng masamang espiritu. Talagang sinisikil ni Satanas na nagkatawang tao ang mga taong ginagamit ng Diyos sa kaliwanagan upang ang peace and order at ang kasaganaan ay mapapa sa ating bansa. Ayaw talaga ni Satanas yun. Kaya ngayon, tumatahak tayo sa kadilimang ito. Pero mas makapangyarihan ang Diyos kaysa anumang galamay ng kasamaan. Let us overcome evil with good by our united prayer
na lahat tayo, anuman ang relihiyon ninyo, wala na pong diskriminasyon ngayon. Magkaisa tayo bilang Pilipino at ialay natin ang ating bansa sa ating poong may kapal. At alam kong ang kasagutan ay kanyang ibibigay sa ating lahat sa pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Itong lahat ay magkakaroon ng kasagutan at tayong lahat ay magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng kasaganaan at magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa ating buhay na ang ating pong hinihingi ay kanyang ibibigay. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Muli, on behalf po of Pastor Apollo C. Quiboloy, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po si Tatay Digong. Maraming salamat po.